WEM report, no, kung ito ba ay hindi na pasok sa readings natin, 'di ba kinumpir na natin yung readings natin. Mabe-verify na natin kung saan ba dapat tayo nanggagaling yung kuwan na yun, yung pagkakamali na yun, kung saan ba simula, 'no? Sa source ba, sa pathway, or dun sa end? Usually end kasi is tao. Kaya meron tayong tatlong types when it comes to monitoring. Unang-una, hindi yung kuwan, hindi yung personal tsaka area, iba yun. Sa kuwan yun, sa sampling yun. Monitoring natin, tatlo yan: WEM, biological monitoring, at saka medical surveillance. Usually yung end kasi 'no, yung pagkakaroon ng sakit ng workers, sa medical surveillance 'yan. So, para malaman natin, mas maganda makontrol natin mismo yung source, okey? So, katulad nito, 'yan failed, 93 so sa noise natin. So, ibig sabihin may maingay 'yan na exceeding siya sa 90, oh, 'di ba? So, anong gagawin natin? Kailangan mong gumawa ng way para pumasa 'yan. So, mababa natin at least 90, okey? Yan. Paano kaya puwedeng gawin natin 'yan para mag-90 'yan 'no? Siguro yung area na yun, may makina dun na nagke-create ng ingay, so anong gagawin, papalitan ng mas tahimik o kaya tatanggalin mismo yung nagiging source ng ingay, para pumasa, okey? Ngayon naman meron tayo sa illuminations, ito 'yan. Actually hindi 'to per words ang work, yung alike ng trabaho mo, ha? Katulad nito, oh, ito ano ba 'to, table 8C 'to, illumination level. Yung table 8B sa noise. For example, ito, kung mapapansin mo hindi naman sinabi na storage room, stock room for medium and fine material, server. O, paano 'yun? Server nakasulat, hindi siya puwede. Hindi, alike. Ibig sabihin alike nung sinasabi. Pasado sila lahat. Sir, bakit gano'n 'no? 454 yung sa server. Eh, sabi dun sa kuwan natin, sa illuminations natin 100 lang for storage room. Minimum ang ibig sabihin nun. So, kung mag-exceed ka, 'di mas mabuti, mas maliwanag, mas maganda, kitang-kita talaga. Ano ba minimum lux lang? 100. So, 'pag 990 ka, 99, hindi puwede. 'Pag 100 pataas, puwede. Okey, eto sa baba, sa CAD room, 242. Ano ba ang minimum? 300. So, failed siya. Sir, bakit gano'n? Ito, stage 4 production area, 283. Puwede na 'yan, malapit na sa 300. Hindi nga. No, 'pag 300 pababa, bawal. 300 pataas, very good. So, anong gagawin mo kung failed 'yan? O 'di maglagay ka ng additional lighting fixtures o kaya naman lagyan mo ng natural lightnings. O 'di sobrang liwanag niyan, ewan ko na lang. Maglagay ka ng mas malakas na bumbilya, naintindihan niyo? Para yung reading umeksakto dun sa pangangailangan ng standard. Kasi kung mababa 'yan tapos expose ka diyan, yung workers mo puwedeng magkaroon ng ano, eye fatigue, puwedeng sumakit ang ulo, puwedeng, magluha ang mata. 'Yan, maging iritable sila, uncomfortable sila habang nagtatrabaho, okey? Meron din tayong, permissible na heat exposure. Kung mapapansin mo sabi ko sa inyo wala tayong standard pagdating sa heat stress, 'di ba? Anong ginamit natin dito? ASGE, Guidelines for America, 'no, America. So, ano po ba yung nakalagay diyan, mga kuwan na yan, degree Celsius na yan. Actually, yan po ay, heat stress meter, okey, WGBT. Hindi po yan heat index, wag niyo pong ikumpara 'yan sa heat index natin dito. Iba po 'yan kasi po 'yan meron po 'yang, humidity, ano pa ba, yung init, yung air movement, 'yan 'no, maghalo-halo na diyan. So, may different factors. Yung nakikita niyong work rest regime, okey po, sa reading natin ng WGBT, depende 'yan 'no, light, moderate, heavy, and very heavy yung workloads mo. Puwede pong continuous, ibig sabihin 100%, 8 oras ka puwede magtrabaho nang walang adverse health effect sa'yo, yung heat stress. Kung ang readings mo, for example, light lang, opisina ka, 30 degree pababa, okey? Ngayon yung moderate, may binubuhat ka kahit konti siguro or movement. Yung heavy, may binubuhat kang mabibigat, 'no, 'yan. O sabihin natin, sir, paano po for example ang readings ko sa work area ko is 31. So, ano po yung work rest regime? Sa tingin niyo, saan diyan ang puwede? Sa light na trabaho, alin diyan? 31 ang degree Celsius. Alin kaya diyan ang work rest regime na puwede sa'tin? Ito, si Mariz sa Lundagit. Sa tingin mo, ma'am?
31 daw ang readings niya. So, anong work rest regime? 31 degrees Celsius. Sa light ha, workload light. Ano po? Ha? Patay tayo. Ano po dyan? Ang work rest regime natin, pag ang reading natin sa ating WGBT ay 31 degrees Celsius. Sa workload light. Apat lang yung pagpipilian mo. 75 and 25. 75 ano po? Dalawa kasi yung 75 eh. 75? Work. Ah, oh, thank you ma'am. Thank you po. Mali. Thank you. Pero anyway, thank you pa rin. Bakit? Sabi ko 31. Sabi mo, sir, ito malapit ito sa 31 eh. Malapit. Oo. Pero hindi yan ang tama. Ano sabi ko sa inyo? 31. O di dito. Okay, kasi 31 nga eh. Para mag 70% work ka, 75 work ka, dapat ang readings mo ay 30.6 pababa. Okay? Ito po yan. 31. Okay? 50. O, ibig sabihin, 4 na oras na pahinga, 4 na oras na trabaho. Ang init nun. No? Yan. But anyway, wala daw adverse health effects sa inyo. So ngayon, alam nyo na ngayon magbasa, no? Alam nyo na kung paano magbasa ng mga apa natin. Hindi ko sinabi na pwede na kayo mag-web. Alam nyo lang basahin, alam nyo lang intindihan ano ba yung mismong principle ng web. Okay po, kasi trabaho niyan, kasama sa occupational safety and health yan. Pero hindi ko ibig sabihin na pwede ka na mag-web. Eh, kailangan mo muna mag-trainings at saka kailangan mo muna meron kang accurate sampling apparatus para mag-conduct sa workplace. Pero at least alam mong basahin. Pag nakita mo yan, doon sa inyong third party. Okay? Kasi may recommendation sila doon eh. Pag may nakita silang may kulang, may ganyan. So, at least alam mo kung bakit sila nag-recommend ng ganyan. So, anyway, ngayon meron tayong general environment control measure. So, siyempre, kukontrolin na natin yan. So, sabi nila dito, what do we need to control the hazards? Ano ba yung kailangan natin? Bakit ba daw natin pala? Hindi what? Why? Ba't natin kailangan kontrolin yung hazards? Pagdating sa web, siyempre, protektahan natin yung workers natin. Ayaw natin magkasakit. Yan naman talaga yung first natin eh. First concern natin eh. That is the primary goal. Kaya tayo nagko-control ng hazard. Ayaw nating ma-aksidente sila. Ayaw natin sila magkasakit. Okay? Gusto natin silang bigyan ng komportableng work environment. And also, syempre, nagko-comply tayo sa batas. O policies, guidelines, legislations, law. Yan. Nagko-comply. Yan. Sumusunod tayo sa batas. Ngayon, generalized diagrams for controlling hazard. So, may tatlo tayong zones to control. Ano yan? Yung source of contaminations. This is the very effective to control. Next, yung pong along the transmission path or pathway. Pwede rin po yan. Medyo, pero hindi yan ang natin yung source dapat. Receiver, yan yung list. Bakit? May sakit na yung workers, saka ka pa mag-control. Yan. So, we have hierarchy of controls. Na-discuss ba ito sa inyo kapon? Hierarchy of controls. Na-discuss. Arwin. Na-discuss ba to? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Okay, ano yan? Ito yung mga yung may control about safety lock. Okay, sige, I will give you my own explanations. Pero basic na lang, no? Total, explain na naman pala sa inyo kapon. Pag sinabing engineering control, you physically change something in your workplace to control the hazards. That's why it's very effective. For example, merong maingay, tinanggal mo. Wala na maingay. Yung physical changes, no? May pinalitan ka, may tinanggal ka. Ano pa? Substitutions. Masyadong exposed ka sa pinturang LED base. So, anong ginawa? Pinalitan mo siya ng water base. May pinalitan ka. May physical ka na pinalitan. May physical ka na binago. Ano pa? Modifications. May binago ka. Physical. Okay? May ginagalaw ka dun sa area, sa workplace para makontrol mo yun. That's why it's very effective. Next is administrative control. Administrative control, ito lang po yan. Change the behavior. Ang workers can change the behavior.
people can change their behavior. Depends on how they perceive, yung isang bagay. Anong ibig ko sabihin? For example, si Ma'am Bea Angela at saka si Bea, no, ay magkatrabaho. Okay? Okay, gigets niyo ako, no? Magkatrabaho sila. Pero ang galing nila, harmoniously magtrabaho sa kumpanya. But paglabas sa kumpanya, no, gusto nila magpatayan. Galit sila sa isa't isa. Ano ibig sabihin doon? They can change their behavior. How they perceive yung isang bagay. Pwede mong gawin yun. Sa control, pwede mong gawin. Pwede mong baguhin kung paano tignan yung isang bagay ng workers mo. Kaya mo palitan yung behavior sila. Paano? Trainings. Bigyan mo sila ng educations. No, bawal to, mali yan. Hindi na nila gagawin. No, ano pa? Ah, signages. Bawal pumasok, nakakamatay. Hindi sila papasok. Kasi nga, you change their behavior. Pinapaltan mo yung behaviors nila towards to that hazards para hindi sila lumapit, para hindi nila gawin. Naintindihan? O ano pa? System. Any kinds of system. No? Ano po yung body system? Ano yung body system? May kasama ka. Body po yun, hindi katawan. Ha? Body system. Meron ka kasama pagdating sa trabaho. Job rotations. Work rest regimes. Ano pa ba? Permit to work systems. Signages, trainings, education, supervisions, inspections, lahat yan napapalitan yung behavior ng workers para ano or nung employee para dun sa hazards. They can change their behavior. That is administrative, kaya administrative control. You don't change anything, no, physically kasi engineering control yun, but you can change what? The behavior of the workers towards dun sa hazards. Last, kaya to pinaka-list is PPE. Why? This is just a thin barrier between human and hazards. It doesn't even reduce the hazards. Hazard is there, no? Ang ibig mo sabihin, sir, ito. For example lang, si David. Sabi ko kay David, no, nakita ko naglalakad si David. Okay? Sa construction site, may mga nahuhulog na protruding rebars. 10 mm ang kapal na 1 metro. Nahuhulog sa taas, David. Sabi ko sa'yo, ay, mag-hardlat ka nga. Kita mo may nahuhulog, oh. Nabawasan ba yung mga nahuhulog sa taas? Ha? Hindi. Okay? Si David ba dadaan pa rin doon? Dadaan doon. O di ibig sabihin yung hazard, nandun pa rin. O ngayon, imagine nyo, si David naglalakad. Pag nabagsakan ba sa ulo si David ng bakal, tatago sa bungo niya yan? Tanungin kita, David. Kasi ikaw yung ginawa kong example eh. Tatagos kaya yung bakal sa bungo mo? Eh, naka-hard hat ka na eh. May chance, sir. May chance. Oh, 'di ba? May chance pa rin. Hindi mo nabawasan yung hazard, nandun pa rin eh. Pwede pa rin mamatay yung tao kahit may PPE. Kaya nga least effective po ang PPE. Kaya kayo pag naging safety officer, pag magbibigay kayo ng control, lagi niyo munang isipin, what is engineering control? Maraming pamamaraan ng engineering control. Ang dami-dami. Yan. Pag na-exhaust mo na lahat nun, saka ka mag-admin. Ay, lahat, ang dami din sa admin. Magpa-training ka, magbigay ka ng signages, magpa-supervise ka, mag-inspect ka, mag-investigate ka, magbigay ka ng permit to work system. O kahit anong sistema pa niyan. No? Yan, ano pa? Magpasuot ka ng reflectorized vest. O di ba PPE yun? Hindi. Administrative control yun. Bakit signages? May tao, kaya umiilaw. Oh, 'di ba? Kunyari ako sasakyan ako, heavy equipment operator ako. May nakita akong nagre-reflectorize na vest. Ano ba 'yan? Signages. Sign na may tao. Yan. Hindi 'yun PPE. Kasi sabi nila PPE, personal protective equipment ang ibig sabihin nun. Word itself, personal, gamit mo. Protective. Pwede ka bang maprotektahan pag binangga kita? 'Di ba hindi naman? Sinusuot mo lang siya. Yan. Kaya nga, protect the workers. Eh. Ayan, holes are due to particular failures of control measures. Yan. Pag wala po tayo na controls, na kulang tayo, pwedeng tumagos yung hazard sa tao. Okay? Ngayon, pero pag kumpleto ka niyan, hindi po ma-aksidente yung tao. Mababa yung chance, pero never zero. Lagi yung tatandaan niya na kaya niya mong pababain yan ng 0.0000 something, but there's always a chances para ma-aksidente pa rin yung workers. Tatandaan nyo yan. Kasi nga, unsafe act is 88%.
pag dinemonyo yung workers ninyo na mali yung standard na ginagawa niya or yung trabaho niya, maaksidente pa rin yan. Anyway, ganun talaga. Engineering control, yan. This is the most effective sa eliminations. Eliminate mo. Oh, katulad dito, mayroong basa, punasan mo. Ano pa? Substitute. Lead-based, pinalitan mo ng water-based. Kaya naman, ammonia-based, pinalitan mo ng plant-based, no? Yung less hazardous chemicals ang may expose ka. Hindi yung masyadong hazardous chemicals. Like for example, this one, highly toxic yung ammonia-based. Ano pa? Marami pa. Modifications, no? Imbis na tao yung nagpipintura para iwas exposure sa mist ng chemicals ng paint. Anong ginawa mo? Naglagay ka ng robotics. Eh sir, hindi siya hindi siya applicable. O, di isolations. Naglagay ka ng physical variations from just the painter and the work. Okay? Imagine mo kung wala yung isolations, hindi naka-enclosures yan. O di expose lahat kayo doon sa loob ng mist ng paint. O, para hindi masyadong ma-expose yung workers, naglagay ka ng physical barrications, ng enclosures. O, di isa na lang yung nandun na nagtatrabaho, nagpipintura. O kaya naman isolations yan. Yung generator sobrang ingay. Ilinayo mo sa workers. Malayo. No? Physical mo tinanggal at ilinayo. Ano yan? Engineering control. O, physical changes. Eh paano kung hindi kayang ilayo? No? Ang bigat yan. Ilang tonelada yan. Nakabaon yan sa lupa, sir. O ano yan? Yung enclosure or yung insulations. Lagyan mo ng insulations. Physical changes, yes. 'Di ba? May binago ka eh. May pinalitan ka. O physical changes, naglagay ka ng insulation foams. O maingay pa rin? Hindi na, na-reduce na yung ingay. Ano pa? Wet method. Doon sa mga dust. Yan, wet method po, no? Ano pa? Industrial ventilations. Yan. Para saan? Sa movement of air. No, meron po kasi tayong quality of air na sinusunod. Kung yung movement ng air hindi gumagalaw, madumi yan. O kaya naman, napupunta yan sa ibang tao. No, naghahalo na yung contaminant dun sa air. So, anong ginagawa ng industrial ventilations? Ang ginagawa niya po niyan, pinapagalaw niya yung hangin. Tinatanggal niya yung mga dumi na hangin, pinapalitan niya ng mas fresh. Okay? O katulad dito, we have two types of general ventilations. Okay? Ano po yun? Natural. O, ano yung natural? Actually, pag sinabing general ventilations, buo kabuuan ng area. Okay? Natural, ibig sabihin yung hangin mismo. Or mechanical, naglagay ka ng mga fans, mga exhaust fans, no? Ganyan. Actually, ito po nakikita nyo dito, ducts. Ito pong, ayan, wala. Ano ba yan? Sorry. Yan. Actually, ito nakikita nyo dito, ito po yung duct. Okay, anong sistema nito? Meron po tayong hood. Ito, hood to. Hood ang tawag dyan. Meron tayong ductwork. Okay, ductwork. Ngayon, sa loob ng ductwork, meron po yung mga fan. So, to move the air. At ang ginagawa po ng fan na yon, dinadala niya po yun sa filter. So, sa loob po niya, may filter po yan. Ba't may filter? Kasi hindi ka naman pwedeng magbato basta na lang sa environment natin ng maduming hangin, no? Tapos ka sa DNR. Kaya nga yan ay dinedesign ng mechanical engineer eh. Tapos sa filter, ifi-filter niya yan, tatanggalin niya yung masyadong hazardous na contaminant, tapos sa kanya ibabato sa labas with exhaust. Okay po? Kaya mapapansin nyo. So, ganyan yung sistema niya. Anong ginagawa niya? Tinatanggal niya yung contaminant doon sa paligid. Okay? Pwede naman gamitin na natin yung natural, yung hangin lang ng movement. Depende sa design na architecture natin. Yan. So, sa mga industrial setup, syempre, mechanical ventilations yung ginagawa or yung tinatawag nating industrial ventilations. So, ano ba yung kinukonsidera pag nag-install tayo ng industrial ventilations? Ganito po. Kung mapapansin mo, ito po yung tao, ito po yung contaminant, 'di ba? Napansin niyo 'yan. Ngayon dapat ang buga ng hangin pa gano'n. 'Yan, pa ganyan. Bakit po? Para 'tong contaminant hindi po pumunta sa tinatawag nating breathing zones. This is the breathing zones ng tao. Okay, yung breathing zones natin, 'yan pupunta diyan. So, palayo. Okay, tapos may exhaust fan tayo dito. 'Yan, palayo dapat. Kasi kung mali ang design,
For example, nandito yung fan ninyo, pag gano'n. So, ano mangyari dito sa contaminant? Pupunta lahat dun sa tao. So, useless. Okay? Yan po yung kinukonsidera natin pagdating sa industrial ventilations. Maraming design eh. Hindi ko na lang ipakita sa inyo. Ito yung industrial ventilation, na-discuss na natin yung general. Ito naman yung local. Pag sinabing local exhaust ventilations, specific po sa isang trabaho, yung ventilations. Okay? Katulad ng welder, kung mapapansin mo, hindi na pumupunta sa breathing zones yung heavy metals or yung fumes. Saan na po pumupunta? Doon na po sa local exhaust ventilations. Actually, yung suction tower niyan, yan po ay nakaset up doon po sa specifications na design mismo ng mechanical engineer. Yan po yung binabasa ninyo na movement of air sa totoo lang, nilalagay nyo sa ventilations. Nire-read nyo po yan. No? Dapat po hindi po siya mahina. Actually, kung apat po yung gilid ng duct na yan, apat po yung i-read ninyo. Tapos makukuha nyo yung average. Okay? Yan po yan. So, meron din yan. Example niya, ang sangyupsal. Diba? Pansin niyo. Ganyan din po. Mapapansin nyo, meron sa local exhaust ventilations. Yung usok nung linuluto nila, ano po yan, hindi na pupunta dun sa paligid or dun sa tao. Yan. May local exhaust ventilations. Admin, dali lang yan no, sa tao. Change the behavior. Discuss na natin yan. Memo, guidelines, PPE yan din. Last na sinusuot natin. Pero hindi po to, marami pong limitations sa PPE. Kaya pa nagbigay ka ng hierarchy of control, wag pong PPE agad. Kailangan engineering muna. Pag na-exhaust na yung iniisip niyo about sa engineering control, not applicable on, and then admin. Admin din marami. Napakarami. Pa-training ka, pa-supervise ka, magpa-inspect ka, no? Magbigay ka ng mga iba-ibang klase ng sistema. And saka pa yung PPE. Maliwanag? Maliwanag. Any questions? Questions po. Sir Mario. Naantok na Sir Mario. By the way, anong trabaho niyo, Sir Mario? Parang mukha kayong rich. Anong trabaho niyo, Sir Mario, no? Mukhang mayaman Sir Mario eh. Sa trading company po kami. Trading company? Ano ibig Ah. sabihin nun, sir? For pumps and air compressors and mechanical seals. Oh. Eh bakit nag-cost kayo, sir? Anong Pickup. Meron kayong contract, meron kayong sariling contractor kayo. Yeah. Yan. Ano po ba yan, sir? Magiging tayo, Discaya version 2? Hindi. Hindi. Sana all. Akala ko magiging Discaya version 2 eh. Kasi yung taga-amin dito, sir, naging contractor siya. Wala pa isang taon. Meron na siyang mansion. Tapos 3 na yung kotse niya, luxury. So sabi ko, anong trabaho mo? Contractor. Saan? Government. May pick-up ako saka Hindi kami nag-government, all private. pero nagpi-pick up kayo. 'Di ba? Pick up is one is the requirements para sa government project. Hindi nire-require na rin ng mga private pero mostly power plants kasi ang namin. Customer. Tsaka masakit sa ulo, no, sir? Pagka government ang kuwan mo, ka-deal mo. And we never had government projects. Hindi kami nag-enter sa government. Siguro alam niyo na siguro patakaran doon. O kaya naman SOP. Okay, anyway. Okay, our next topic is occupational health. Yan, occupational health. Yung COVID, wag na. Wala namang COVID na. So, anyway. Wan pala, no? 10:55 na pala. Okay, I will give you 15 minutes break pala. Sorry, no? Kasi meron kayo ergonomic breaks. So, para magpahinga muna kayo, no? Yung iba kasi sa inyo, nakikita ko inaantok na. So, yan. No? Sayaw-sayaw muna, no? Kain muna, coffee muna, break muna. Yan. Inat-inat muna, no? Para ganahan ulit tayo.